Hello guys. Ayan, kakauwi lang namin. Ayan, ginawa ko siya ng smoothie. Mango smoothie, tsaka kay Jermaine, ganun din. Sa akin, Energen. Alam gusto ko mainit. Init eh. Wala, galing sa ano eh, pinikap niya yung sa pang vacuum cleaner eh. Ako naman duman ng bangko, kaya halos sabay lang. Dapat kanina pa rin ako eh. Halos magkasunuran lang kami dumating. Asa na ka pa rin? Ayun. Alin? Eh, maya-maya makapag-Costco, pero pahinga muna. Nalalapit na rin kasi talaga yung pag-uwi. Parang habang lumalapit. Ang bilis eh. Naalala, ay wala pa pala tayong luggage. Ay, kulang pa pala nito. Doon naaalala yung mga kulang eh. Kaya mamaya, pagka Habol nakapahinga na tayo siya. ng mga pang-uwi. Ilan lang naman kasi doon na nga kami sa Japan mamimili. Pero may mga favorite kasi chocolate din ng aming mga family na dito mabibili. So, Siyempre, punta iba yung produkto ng Canada at ng Japan. So, may dala kami sa Japan. May dala rin dito kahit papaano. Samahan nyo kami mamaya. For now, merienda muna bago siya matulog. Bago ito. Ayan guys, 6:30 na ng gabi. Nasarap ng tulog. Kala ko din na kami aalis, nakabihis na siya eh. Nandito tayo. Totoo ba nananaginip ka? Na oras na eh. Pero okay lang, at least di ganun karaming tao. Ganda ng hydrangea din. Hindi pa na yung dahon eh. Smoky pa rin eh. Ang ganda nito, pang Halloween na ano. Akala ko walang tao, marami pa rin pala. Nakalabas na yung para ano. Fall pa winter na ito. Ganda. Pambata pala yan. Pero kaso sa akin yan. Laki eh. Sukat mo nga. Yun pang Christmas na. Ganito yung sa'yo, di ba? Ay, bless you. Wala pa rin ano. Dami pa rin tao. Sikan. Wala ng large eh. 20 na lang. Wala na ba? Ayan na, large. XL. Yung XL ba okay ba sa akin? Masyado maluwag sa'yo eh. Ha? Maluwag sa'yo. Ayan, bro. Tingnan mo nga. 20 na lang. Yung nakaraan siguro kasi namin sa'yo. Hindi pa nakasale to. Hindi pa. XL. Excel pala, tama na sa'yo. Tama lang. Total, pandodoble mo rin naman, di ba? Ah. Mahirap kasi kay Jonas dahil yung... Pero ito, kaso siguro yan. Sila paglupaan. Flat. Sketchers pala yun. Ayos rin mga Skechers eh. Ayos din may mga Skechers eh. Ayun pa, babae. Babae. Kapal. Pang patangkad yan. Ito maluwag-luwag. Mukhang nagsiksikan sila rin sa loob. Tatlo? Dalawa? Dalawa? Tatlo? Dalawa lang muna siguro. Ito ang mahirap uwi kasi sobrang ano niya. Nalulusaw no dear? Ito. Lalaki ng ipin. Dubai chocolate. Ako dear, bili mo ako nito. Ang liliit. Ayaw naman namin bumili ng sobrang daming chocolate kasi nga magda-Japan. Basically ito kasi paborito nila to. Tsaka yung mga, ano to, yung mga sour candy. Gusto ng mga bata yun.
Please. Ayan. Individually ba yan? May strawberry? Individual na maliliit. Tatlong flavor. Milk chocolate, caramel, at saka with strawberry. Maliliit na ano siya. Isa lang. Dalawa. Laging dalawa kasi sa bahay tsaka sa kabila. Yes. Skittles. Yan. Gatas. Sana kaya lang ano siya. Pretzel na may caramel tsaka chocolate. Ayun. Meron pa nag-iiwan ng basura. Oh, talaga naman eh, no? May basura naman. Ito, masarap to eh. Itong peanut butter pretzel na to eh. Kaya lang sobrang laki niya pag dinala. Ano pa? Yung jacket ng dami. Jacket ko? Ay, pambata. Pambata kasi sa akin eh. Ganda naman eh. Cute din ang kulay ng mga medyas eh. Meron, di ko pa nga nag-isa pa lang nagamit ko eh. Masarap pa. Ha. Kumuha ako ng brown. Sabi niya para daw ako sa Sesame Street eh. Niloloko. Ito yung gusto kong kulay. Kaya lang wala na siya. Na size. Ito lang ang size na pwede. Yung mga lalaki mo nagsusunod dito, wala naman yata. Meron naman siguro. Bakit hindi? Pang babae talaga maiksi eh. Maiksi? Tama lang. Maiksi nga. Labas ang likod. Pag ininom sa harapan eh. Yun. Partner na sana tayo eh. Mas maganda ba? Pasukan nga ako ng green. Okay din. Okay din yung grill. Iba-iba ang cut ano. Hindi mo to small pero haba. Yung brown. Ano mas maganda? Ito yan. Pero pwede ko maganda. Sakto pagkabasa sa trabaho eh. Mas madali isuot eh. Para si Oscar. Utot mo. Oscar Pula to talaga. sa elmo. Labas ka. Ano? Ito o yung brown? Yung brown ako eh. Brown. Ito pala mga luggage eh. Pero mahal eh oh. $349. Meron kasi kami luggage sa bahay pero sobrang laki. Hindi kakayanin ng ano eh. Ano ba yung appropriate na luggage? Ang laki nun, naalala mo pang 32 ano yun, kilogram. Eh mag-stick lang tayo sa 20. 20 each. Yan, hindi rin tayo makadala na marami. Oo, limited kasi yung bagahe namin. Kaya gusto man namin kumuha ng kumuha pero no-control namin kasi nga limited lang. Ano ba yung pwede? Ano, gusto mo? Pag kumuha kasi kami ito, mix and match to eh, dalawa. Pang-almusal. Merong everything bagel, merong blueberry, may cheese. Hindi naman buy one take one, mix match. So dalawang dalawang bibili niyo. Pero sa ganay mo ngayon. Yung dalawa. Siguro ba Kung mas gusto mo ng mga muffin, kaya lang, di rin maubos. Yun, hindi ko sure. Nasa 10 ata yan, isang 6 na peraso. Oo. Ito mo rin? Hindi, siya lang. Decide. Ha? Paborito ko, hanggang sa nakasawaan na, lagi bumibili. Kahit ito eh. Paborito ng mga... Ito, huma tayo. Kasi gusto ng mga anak mo yan. Nagkakarga na. Kung ani-kani ka na pagbibili namin. Ganda ng araw. Palubog na.
Sisi. Sobrang calming nung sunset. Yan, ito yung mga napamili lang namin. Pigil na pigil eh. Tinatansya namin kasi baka mamaya marami rin kami mabili sa Japan eh. So yan, bumili ng 2 perero. Tapos rice. Siyempre yung donut. Itlog. Ito, Doritos. Tsaka itong sun chips. Tapos yung, ito. Brookside. Si mami kasi kumakain din ito kasi ano siya, mas malambot lang yung loob eh. 4 to. Para 2. Both kabilaan. Pistachio na milk chocolate. Tsaka bumili kami nung yan, hoodie. Jacket para sa sa winter. Actually to eh, yung hindi pa ganun kalamig. Lalo tong sa akin. Yan lang. Kami almost 300. Ito, mahal na rin. Dati magkano lang to eh. Lahat nagtaas na talaga. Pero okay lang. Bumili kami ng tubig. Ayan o. Binuksan na namin ng pistachio. Parang ayoko pa ng una eh. Sana pala ako ngayon. Dinagdaga namin. Pang uwi. Sarap eh. Milk chocolate na pistachio. Ganda kaya yung pagka-brown ito. Ayun Dito eh. Alin? Gusto ko yung pagka-brown ito. Ganda rin naman yun eh. Kakaiba yung kulay. Kinalkal namin to eh. Nakahana. XL lang kasi available. XL, XXL. So, walang large. Wala May nang small, large. may medium. Nakakita niya yung box na Hindi, palabas na kami. Ay, oo, yung lalaki. Sabi niya, sabi niya, may naka-large. May kumuha large. Saan na ako? Sabi ko, hindi ko alam. Kinalkal ko na. Tinignan ko hanggang ilalim. Wala eh. Tapos nakita ko may box na nakabukas. Tapos nakalagay large sa labas. Large. BC Clothing. BC Clothing to eh. Sinilip ko. Sabi ko, dito kumuha yun. Wow. Pero iba-ibang kulay siya. Iba-ibang kulay. Puro large. Yan. Maganda to pang winter. Pinatatrabaho ko to eh. Ganito yung niya, gray. Tapos binilhan din namin ng mga bata nito ng black. At saka blue. So sabi ko time na para palitan niya kasi naka-sale. Dating 24, almost 25. Naging 20 na lang. Naka-sale siya ng almost 5. Kasi pag papasok sa work, okay na sa kanya to eh. Kasi naka-sweatshirt naman siya lagi sa loob. Pero itong sa akin, hindi siya pwede na kasagsagan ng winter kasi manipis. Pwede ito pagka lang, mga hanggang -10. Maganda kasi dyan may hood. Yung unang regalo ko sa kanya na ganyan, walang hood, pero makapal yun. Yun, warm yun, Tsaka maganda to kasi ang laki ng hood niya. Talaga sakop hanggang dito ko lalakad ka sa parking lot. Kasi malamang pagbalik namin dito, malamig na. Malamig-lamig na nun. May mga nakalabas na Christmas tree sa sa Costco eh. Yung iba niya sa Pilipinas, mga nakapag-ready na ng mga Christmas light yan. Oo. Basta Meron pa rin kaya pumasok. ngayon? Siguro. Burmans naman eh. Bakit hindi man basta mawawala sa Malalaman natin yan pag-rating natin sa Pilipinas. Kung ma-feel na natin ang Pasko noong October. Dati kasi naalala ko mga ganong panahon, may tugtog na sa mall ng pang Pasko, di ba? Jose Marichan. October. Si Jose Marichan. Dito naman sa Canada yan. Unti-unti pa rin nararamdaman mo yung pressure ng mga bilihin. Sa bagay, sa Pilipinas din naman kaya lang. Naman, nagtaas na talaga. Ang kaibahan lang kasi sa Pilipinas is, kita nyo, ang dami ng problema natin sa Pilipinas. Mga baha, mga corruption, mga Pero yung mga pangkaraniwang mamamayan, parang tuloy pa rin yung nila, yung pamumuhay nila. Laban lang. Tuloy lang. Medyo, syempre, hindi lingid sa kanila yung mga nangyayari at nahihirapan din naman sila. Kaya lang ano nga ba naman ang magagawa natin kundi ang mag-comply lang sa mga gobyerno. Mas resilient kasi ang mga Pilipino. Ang tanging lang natin doon is pagbotohan. Dapat talaga piliin natin yung mga mga talagang makakapagbigay ng honest na service para sa ating mga kapwa Pilipino. Yun lang naman talaga eh. Kita nyo ngayon dito rin sa atin sa di ba, sa Canada. Problema din yan.
nararamdaman nyo rin, marami yung ni-interview sa YouTube ng mga bumoto sa liberal. Ayun, nagsisisi sila ngayon kasi ginamit lang naman talaga nila yung ano yung pangyayari na trade war. Laban tayo kay Trump, laban tayo. Ano nangyari? Tapos wala Inatras rin. niya, wala na. Di laglag tayo lahat sa trade war. Patuloy Lahat ng pa rin taas yung... ng nung binabayarang tax, di ba? Tapos ayaw nila ibigay yung numbers ng immigrants na pumupunta rito, mga student, mga TFW ba yan? Or ano tawag yan? Foreign worker. Oo. Ang dami nilang tinatago sa mga sa mga taxpayer ng Canada, which is hindi biro yung binabayaran natin tax. Oo. Sa bawat kaltas sa atin sa sweldo natin, tayo yung nagpapakahirap. Ramdam mo kung gaano kalaki yung tax na binabawas Tapos yung mga ano siya, parang domino effect talaga. Makikita nyo talaga yung siyempre, habang tumataas yung mga pamimili, dumadami yung population ng Canada. Lumalaki ang crime, dumadami rin ang crime. Dumadami yung crime rate, dumadami yung pangangailangan ng tao sa housing, sa health, sa pagkain, lahat tumataas talaga Kaya may mga incident talaga, lalo na dyan sa may Ontario na yan. Kagaya nung last week or last 2 weeks na yata yun, yung nilooban na naman. Yung isa kasi, before nun, may nilooban, lumaban siya. Siya pa nakasuhan, Siya diba? nakasuhan. Nakasuhan pa siya dahil inassault niya raw yung pumasok sa bahay niya. Pinagtanggol mo lang naman yung sarili mo, diba? Di nagkaroon ng malaking issue. After a week lang yata nun or 2 may pinasok na naman. Kaso, may mga bata na nandoon, mga daughters, ng lalaki. Ang pagkakamali lang is may baril talaga yung nanloob. Hindi, nanloob. Nanloob, kaya napatay yung homeowner sa harap ng mga anak. So, sabi nga nung biro nyo, nagbigay ng statement yung mga chief of police. Huwag kayong mag-comply na lang kayo sa mga home invaders. Mag-comply kayo, ibigay nyo kung ano yung kailangan nila or gusto nila, which is sinabi na rin nila 2-3 years ago na talamak yung carnapping. Iwan nyo na lang yung key fob nyo sa harap ng bahay nyo o sabit nyo sa Anong silbi ng mga pulis dito, di ba? Parang wala na hindi ka na safe sa loob ng bahay. Hindi ka na safe. Parang nagbahay ka pa, nagsasakyan ka pa kung pamimigay parang pag mo pinasok ka, sige, kunin nyo na lahat. Buti sana kung ang magnanakaw, ganun lang gagawin. Kung gaya ng patayin, di ba? Patayin, rapin yung mga anak mo. Yung mga anak na babae, di ba? May anak kang maliliit. Di mo alam kung ano gagawin mo Pagkaharap mo na yung mga kriminal, pwede kang torturein, pwede kang pagtripan yan. Di ba? Buti sana kung akin na isusi mo, alis na ako. Hindi. Hindi naman ganun. At saka yung mga bagay na binibili natin sa para maging komportable tayo sa buhay, which is mga sasakyan, ganyan, or yung mga gamit na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw, ipamimigay mo ba yun? Pinaghirapan mong ipunin yung pera or yung binabayad mo para dun isang ganun lang kukunin nila, di ba? Ang mahirap yung buhay lalo. Gamit, mapapalitan Pero gaya kung masaktan yung isa sa pamilya mo or kaya lang, minsan kasi, yung mga, yung instinct natin na protektahan natin yung mga mahal natin sa buhay, yung ari-arian natin, nando dun lagi. Posible na pag nandun ka, tatayo ka lang at wala kang gagawin. Siyempre, isip mo nun depensan mo yung sarili mo at yung pamilya mo kaso dito nga sa Canada, nagiging parang pag lumabang ka, ikaw pa yung kakasuhan. Kasama kang kakasuhan. Meron din daw kasi mga human rights yung mga kriminal paano yung kapag napatay ka ng kriminal? Mangyayari? Walang hahabulin. Maibabalik pa ba ng pulis yan? Actually, nagkakwentuhan kami ng mga kasama kong mga Canadian talaga dito, born and raised dito. Lalo na yung mga medyo may edad na. Nangyari na daw yung dati sa Okotoks. Sa may Okotoks, may nanloob.
nagkataon yung nilooban niya, may barel. Napatay. Napatay yung yung pumasok. So, tumawag ng pulis. Yung pulis ngayon, huli yung lalaki. Ngayon, yung mga kapitbahay, yung buong community, hindi sila pumayag na gano'n ang mangyari. Although, nagkaroon ng pangalan nito, ng trial, pero hindi nila pinayagan na makulong yung individual na nanlaban doon sa Kasi pwede mangyari sa kanila kung nangyari doon, di ba? Oo, kasi ganun eh. Pwede palang ganun eh. Uulit yun. Uulit yung kriminal na yun na pwede pala. Dito naman ako sa kabilang bahay. Dito naman. Mas pala ako, mas maano ang karapatan ko kaysa pala sa mga Ayun na nga homeowner. Kaya minsan, baligtad din yung dito, yung batas dito sa Canada eh. Mas gugustuhin mo pa rin yung sa Pilipinas. Kaya lang, yun nga, nagiging naaabuso naman din yung sa Pilipinas. Kahit saan Which is talaga ata eh. Kurakot. Corruption, yung mga nakapwesto, pulis ako, may baril ako. Parang ganun eh. Hari ako dito. Pero hindi naman lahat. Kasi ang dami ko rin kumparing pulis sa Pilipinas eh. Na pumapatas eh. Kaya nga, iba-iba. Iba-iba rin talaga. Kaya lang, ayoko lang nung isa sa publiko pa nung chief ng pulis na, ganito, mag-complain na lang kayo. Lalo tuloy lumalakas siyempre mga kriminal na nakakapanood. Pwede. Bakit din natin gawin? Pag mga ganun, dapat gawan na lang nila ng action. Wag na nila ipalabas sa TV or Kasi mas lumalakas pa yung loob ng mga kriminal. Ganun na nga. Na mas mahalaga pala ang ang human rights nila. Hindi naman sa wala silang karapatan nasa human being. Pero may karapatan, pero syempre, once na pinasok mo yung bahay ng isang tao, humanda ka kung ano yung nakahanda para sa iyo doon. Kagaya namin dito, syempre may mga nire-ready rin kami rito na hindi mo na kailangan elaborate pa, di ba? Pang protection mo sa sarili mo o sa bahay mo. Ayan, unang-una yung sa mga pintuan, ganyan. mga camera. Mga camera, mahilig din kami mag-collect ng mga kung ano-ano. Di syempre, poprotekta mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. Lalo yung pamilya mo, syempre. Kaya sana magkaroon din ng alam ko, naniniwala ako, darating yung pagbabago na yan. Darating yung Sana. pagbabago na maiiba yung takbo ng ihip ng hangin. Kasi hindi naman laging ganun. Nakakasela Parang pabagsak. Makikita mo yun Tsaka hindi lang naman dito sa Canada eh. Kita nyo sa UK, Australia, lahat nagkakaroon sila eh. Talaga. Mass immigration talaga yung nagiging problema. UK, Australia, kahit sa ibang part pa ng Europe. Germany nga eh. Diba? Yung mga Germany, Italy. Parang mga nagiging problema nila is ayun nga, yung mga immigrants na hindi sumusunod sa imbis kultura nila. Mag-adjust do sa natin, sa mga batas at culture. Gusto nila yung kanila dinadala nila dito sa bansa. Kaya hindi lang dito sa Canada. Kahit saan napapanood namin Australia, may mga nagrarally pa nga di ba? Kahit sa UK. Dito na mumuo na rin yan. May mga may mga unti na yan. May mga nag-ano na mga parang sama-sama sila Nagugrupo-grupo na. Lalo na dito sa Alberta. Kaya nga yung Alberta medyo hindi pa kagaya ng Ontario or ng Vancouver. Mahigpit pa rin lumalaban talaga rito kasi. Sana nga hindi kasi dumadami na ng tao rito, di ba? Pero alam ko hindi basta-basta ang Alberta. Kumbaga sa ibang provinces. Palaban yung mga rito eh. Yung mga tao kahit papaano eh. Kahit mga di ba? Yung mga local. Lalo na yung mga di basta local. Papayag. Di basta papayag. Ay, nako. Yun lang naman. Nai-chika lang namin. Nanonood kami ng mga kasi habang kumakain kami ito. Sarap nito, solid. Solid. Dapat pa nadagdagan namin. Baka makabalik. Pero yung Brookside, masarap din yan eh. Paborito ng ni ate ko. Ng ate niya yan eh.
Pero Kahit kami, paborito rin namin. malaki eh. Noong nakaraan, meron ng maliliit para ako tagig-tagig sa sila. Eh, yung ngayon yung malalaki. So, hati-hati na lang. Tapos yun nga, limited kasi ayaw namin mamili dahil baka mapabili kami sa Japan. Magiging lang. Ano gagawin natin dito? Pag sumobra, kain natin. Ganun. Kasi yung last na uwi namin, napakarami namin pa sa Magkailan yung nun? Ang laki nung binawas nila, no? Saan? Ano pangalan nito? Na dati, Luggage? sa luggage. Dati 30, no? Dati, kung hindi 32 or dalawang 23. 23. Ngayon isa, hindi ko lang kung si WestJet kami, di ba? Hindi naman kung Philippine Airlines tayo. Alam ko, dalawa pa rin sila. Pero okay lang kasi nga, ang plano namin talaga is mamasyal sa Japan bago Masyal lang, magbakasyon. So, I think enough naman na yung apat kami kung magtutug 20 kilos kami. More than enough na yun para makabili ng pasalubong doon. Oo. Kaya lang kasi kung puro chocolate, ang hirap magbitbit nun. Di ba? Parang doon pa lang ang bigat na ng bagahe. Eh, baka mamaya mapashopping kami doon sa Japan. Tsaka nakuha na rin namin kanina yung dinaanan ko na kanina. Yung sa Rotelo. Tagal din parang 2 weeks din Correct. bago nakuha Tapos sa Japan pala namin, nakabook na ako ng Team Love Borderless. Borderless. Naabang ako Shibuya Sky naman. So, Sana rin tayo dun sa Sky. makakuha. So, paano guys, yun lang naman. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa Costco. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. See you on the next vlog. Bye!